Nasisi pa si Chet Holmgren sa talo nila sa Game 1 dahil sa kanyang 8 points, 8 rebounds at 2 blocks. Na based naman kay Coach Mark Daigneault, kailangan nilang i-adjust ang offensive setup kay Holmgren sa Game 2. So hindi kasi yun bago para sa kanya. May average siya sa regular season na 17 points at almost 9 rebounds per game. Pero sa 4 na game na kalaban niya yung San Antonio na merong Wemby, meron lang siyang average na 10 points at 8 rebounds per game. Sa buong karir pa niya, nakalaban si Wemby sa 9 games, merong 7 times na outscored at out-rebounded siya ni Wembanyama. May career average si Holmgren na 17 points, 8 rebounds, 2 assists, 2 blocks per game. Sa 9 games na nakatapat niya si Wemby, may total lang siyang 13 points, 7 rebounds, 2 assists at 1 block. Mukhang yung sinabing kryptonite ng Thunder sa San Antonio dahil yon kay Wembanyama na dinudurog niya si Holmgren. Pinersonal ni Wemby itong si Holmgren. Dinudurog talaga niya kapag magkatapat sila. At isa pa doon, dominante ni Wemby si Holmgren since maglaro silang dalawa sa NBA. Si De'Aaron Fox naman, hindi naglaro ng Game 1 pero based kay Coach Mitch Johnson, game time decision siya sa Game 2. Nasa treatment at pahinga pa si Fox. Hindi rin alam kung ano ang magiging impact niya sa Game 2 kung maglalaro siya. Pero kailangan pa rin nila ng veteran point guard. Nakalusot pa yung San Antonio sa Game 1. Talaga lang naghalimaw si Wemby nun. Medyo nainis pa di umano si Wemby nang makita niya si SGA na tumanggap ng MVP award. Pero mas pinupush ngayon ng NBA si Wemby na maging face or sabihin na lang nating mas pinupromote siya kaysa kay SGA. Dahil yun di umano sa mas competitive si Wemby sa mata ng media at kung paano rin siya sumagot na worthy at kayang pansinin ng media yung mga sinasabi niya, good or bad. Tulad nung inamin niya na nasaktan siya na nakita niya sa SGA na tumanggap ng award at sinabi rin ni Wemby na gusto rin niyang manalo ng maraming trophies. Ganito rin yung problema kay Tatum eh. Mga plakado kasi yung mga tira or sagot niya sa interview kaya hindi magawa ng narrative. Si Wembanyama kasi walang takot sumagot eh. Dahil mostly naman sa interview si SGA mga generic yung sagot niya at mostly din nakapokus sa forma at itsura niya. Sa Game 2, must-win situation pa rin sa dalawang teams, lalo na sa San Antonio kahit nakuha nila ang Game 1 or na-steal nila ang home court advantage ng Thunder. Dahil base kay Jalen Williams, baka nakakalimutan ng iba, nung nakaraang taon, natalo din sila ng 2 beses sa Game 1 versus Nuggets at versus Indiana Pacers na pareho pa rin nilang naipanalo. Ganong ka-confident yung Thunder na makukuha nila yung Game 2. Ang Spurs naman, confident din naman galing rin yung kay Wembanyama. Yung chemistry nila at confidence yung nagpapanalo sa kanila. Pero based sa stats, non-factor si Holmgren kapag katapat niya itong si Wemby. Dahil kung magtutuloy-tuloy yun, may chance ang San Antonio na makuha yung Game 2. Lalo na kung masya-shutdown ulit nila si SGA. Dahil mukhang bumalik kay SGA yung mga sinabi niya. Game 4 or Game 3 ata yun versus Suns. Nasabi niya, hindi niya kailangan ng free throws. I don't need it. Dahil bago niya sabihin yon, meron siyang 34 points, 4 rebounds, 8 assists, 12 free throws per game, 55 and 31%. Ito yung usual average ni SGA sa playoffs dahil noong nakarang taon meron siyang average na almost 30 points, 5 rebounds, 6 assists, 9 free throws per game. Mula din ang sabihin ni SGA na I don't need it. Ito nga yung patungkol sa free throws at yung sinabi niya pa na yung mga fans ng Thunder hindi naman nagre-reklamo sa mga free throws niya pero yung mga fans ng kalaban niya nagre-reklamo. Bumagsak ang average niya sa 24 points, 2 rebounds, 7 assists, 43 and 31%. Nasa 8 free throws na lang. Mataas pa rin pero hindi yung usual average ni SGA. Sa sinabi kasi ni SGA na yung mga fans ng Thunder hindi naman nagre-reklamo sa kalabang team kapag merong maling tawag, sa Game 1, nagsimula na rin magreklamo dahil sinabi mukhang nalunok ng mga referee yung pito against sa San Antonio. Sinisigawan na yung mga referee ng mga coops dahil hindi nila nakukuha yung usual na tawag. Pero sa last 2-minute review, may 2 possession kasi doon na binigay sa Thunder. Yung isang loose ball kay Wemby na dapat tinawagan ng foul si Jalen Williams at yung isa kay Alex Caruso. Ito yung binato ni Caruso ng bola si Wemby para ma-out of bound. Ironic lang din dahil ganitong play din nung tinawagan ng technical si Booker.
Pero base sa review, nakatapak na kasi si Caruso nung ibinato niya ang bola kay Wemby. Ngayon dapat may 2 possession ang San Antonio nung overtime na napunta sa kanila. May mga crucial possession doon na imbes mapunta sa San Antonio, napunta pa rin sa Thunder. Pero mostly din, merong mga tawag na mali sa San Antonio na dapat napunta sa OKC. Halos pantay lang din ang tawagan yung 2 teams na yon. Kasi nga, hindi siya na yung mga fans ng OKC na nakakakuha ng foul or kaya mga tawag yung kalaban nilang team. Dahil sabi nga ni SGA, hindi naman nagre-reklamo yung mga fans nila. Ngayon, mukhang nagre-reklamo na.